Barry Gutierrez, spokesperson for former Vice President Leni Robredo, clarified Vice President Sara Duterte's visit to Robredo's home in Naga City on Friday. He described the visit as casual and personal, with discussions that did not involve politics. Ang simpleng kwento, dumiretso sa bahay ng biglaan. Tinanggap niya ng maayos. Nag-usap, hindi tungkol sa politika. Kwentuhan, hindi meeting. Umalis. Tapos, Gutierrez wrote on X, "Hindi ko gusto ang politika ni Sara Duterte. Pero tama lang na magalang siyang tinanggap ni Vice President Leni. Di tayo bastos," he added. Duterte, in a separate statement, confirmed that she was in Naga for the Peña Francia Festival and had a casual meeting with Robredo, which was arranged by a friend. Nakipagkita si Vice President Sara Duterte kay dating Vice President Leni Robredo sa Naga. Alamin natin yung purpose ng pagkikita nila. Makakausap po natin ngayon sa linya ng telepono si Attorney Barry Gutierrez, ang dating spokesperson ni Robredo. Magandang gabi po, Attorney Gutierrez. Magandang gabi, Ma'am Pinky. Magandang gabi, Ma'am Gordy. Alright, thank you for your time, Attorney. Kung nagkita sina VP Sara, dating Vice President Leni. Purely personal. Nagkataon kasi ngayon, Peña Francia sa Naga. So, madami mga dumadaan, mga bisita. At isa sa mga bisita nito, si VP Sara Duterte. At siya, sa bahay mismo ni VP Leni para sila ay makapag-usap. So, yun. Kailan ho sila nag-usap na sila po ay magkikita o kailan ho kaya sinabi ni VP Sara kay dating VP Leni na bibisitahin siya o pupuntahan sa kanyang bahay? Actually, nung tumawag kay VP Leni, so after nalaman lang ni VP Leni na pupunta sa bahay nila, literally minutes bago dumaan at dumalaw. So, siyempre, nang magkita na sila doon, maayos naman na usapan, second phase, Gaano katagal po na natili si VP Sara doon sa bahay ni VP Leni, dating VP Leni? So, alam na slightly under an hour sila nag-usap. Narinig ko nagsialisan yung mga membro ng PDP dapat. Inisip ko, I thought to myself, then this must be a good opportunity para sumali because it has been filtered. So yung mga natitira dito ngayon, yun yung may papayak. Kasi kung gusto talaga natin na may tunay na pagbabago, kailangan ang paninindigan ng tao, ng isang individual. So, nasubukan yung partido, yung mga gustong i-preserve o gustong mag-survive ng politika nila, wala na. Mga nandito, gusto ko sumali sa inyo kung kayo ay naniniwala pa rin na ituloy ang laban, sasama ako sa inyo. Kung gusto talaga natin baguhin yung bansa natin, at least alam ko yung mga kasama ko handang magpakamatay para sa bansa natin. Yun na ang kailangan ko, kahit konti na lang tayo, basta alam ko lang yung kasama ko, yun din yung nasa puso at isipan, wala akong problema doon. Kumantang namatay na lang kung pagpunta nila, pero usara nas itong kasagasin una-una ang atong nasod, ang mahal nating Pilipinas. Hindi ko na pataasin pa kasi marami pa tayo items sa agenda. Again, welcome, and again, I'm very thankful for having me as your Executive Vice President. Thank you, everybody. Wow! Palakpakan muli namin ang ating Executive Vice President, Mayor Basti Duterte. Before we
proceed to the other items of the agenda, let's acknowledge also the presence of former Secretary de la Pasado, who is now going to be inducted. Ay sir, magkabalik naman, madami. Just citation. There's nothing objectionable. Ayaw mo magkasakit. Kasama mo. Gusto ka kasi ilang Pilipino. Sibili ka lang. Dapat mga organs na contemporary ko sabi para sa ganito ito is ay marala para nalula ako sa kasi ang hanap kayo ng modern oversight sa special domestic affairs. How many cases of legal separation, different whether you like it or not, there has to be some form of dissent. Alam mo sa demokrasya, you define democracy. Sabihin mo na it's a system of government without dissent. And that is not democracy. Ang essence ng democracy is kung may gusto mong sabihin karamihan, isibugan o 1,000 kayo, magsabi ito, at may isang tao na magsabi,